Sigurado akong magbabago ang pananaw mo sa usapin na ito. Ito na ngayon ang pananaw ng ilan. Abortion is healthcare. Abortion is natural. Abortion is between a woman and her doctor. Matindi ang payag. Pero ang tanong po dito, ano ang totoo? Dahil ang tanong po dito ay hindi lang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa buhay. Ano ba talaga ang nasa sinapupunan? Ito po ang pinakamahalagang punto. Sa science po, malinaw ang sagot. Sa moment of conception, may nabubuong bagong buhay. Ano pong nangyayari sa conception? Kapag nagtagpo na po ang sperm at ang egg, may bagong DNA. May unique genetic identity. Hindi na po ito parte lang ng katawan ng ina. Ito po ay isang hiwalay na tao. Hindi po ito tissue lang. Hindi po ito cell lang. Hindi po ito part ng katawan. Ito ay isang bagong human being na unang yugto ng buhay. Now, buhay na ba ito? May mga nagsasabi po na hindi pa yan buhay. Pero isipin niyo po ito. Ang tanong po dito ay kung hindi ito buhay, bakit ito lumalaki? Bakit may heartbeat? Bakit may development? Ang patay po ay hindi lumalaki. Ang patay po ay hindi nagde-develop. Kaya malinaw po na ito ay buhay. Now, hindi lang po sa science ang nagsasabi na ang buhay ay nagsisimula sa conception. Ang Biblia mismo ay malinaw po sa dignidad ng buhay sa sinapupunan. In Jeremiah chapter 1 verse 5, sinasabi dito, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you." Ito pong malalim na pag-unawa dito. Pansinin niyo po ang sinasabi ng Diyos, "Before I formed you, I knew you." Ibig sabihin nito, may identity na, may layunin ka na, may relasyon ka na sa Diyos. Kahit wala ka pa po sa mundo, kilala ka na ng Diyos. Kung kilala ka na ng Diyos bago ka pa ipinanganak, paano mo masasabi na hindi pa buhay ang nasa sinapupunan? Ang katotohanan po dito, ang tingin ng Diyos ay tao ka na. Sinasabi nga po in Psalms 139:13-16, "You knit me together in my mother's womb, your eyes saw my unformed body." Ito pong malalim na punto dito. Hindi po sinasabi na naging tao ka nung ipinanganak ka. Ang sinasabi po dito, binubuo ka na sa sinapupunan. Bawat bahagi, bawat detalye, bawat aspeto ng buhay mo. Ito po ay gawa ng Diyos. Now, ang salita pong knit ay hindi po random. Ito po ay intentional, careful, at personal. Ibig sabihin po nito, ang bawat buhay sa sinapupunan ay sinasadya po ng Diyos. Now, in Luke chapter 1 verse 41, sinasabi dito, nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, the baby leaped in her womb. Hindi po sinasabi na the cells reacted. Ang sinasabi po dito, baby. May reaction, may buhay, may awareness. Now, ito pong malalim na katotohanan dito. Ang bata po sa sinapupunan ay hindi po potential life, hindi po future human, kundi ito'y life with potential. Hindi po siya magiging tao pa lang, kundi tao na siya na lumalaki. Now, hindi po nagsisimula ang pagiging tao sa birth. Hindi po nagsisimula ang pagiging tao sa viability. At hindi po sa development stage. Nagsisimula ito sa creation ng Diyos sa conception. Now, ito pong pinakasikat at pinaka-emotional na argumento. My body, my choice. Sa unang tingin po mukhang makatarungan. Pero kung susuriin mo po, may malaking problema. Una, linawin po natin. Totoo po na sariling katawan mo iyon. May karapatan ka sa katawan mo. Pero ang tanong po natin dito, ang bata ba ay katawan mo? Ang bata po sa sinapupunan ay may sariling DNA, may sariling blood type, may sariling genetic code, may sariling development. Hindi po siya extension ng katawan mo. Hindi siya organ mo. Hindi siya tissue mo. Siya ay isang hiwalay na human being na nasa loob ng katawan mo. Ito pong malalim na logic dito. Kung may body, may choice, ang madalas na sinasabi ng iba, bakit may ibang heartbeat? Bakit may ibang identity? Bakit may ibang biological system? Dahil ang katotohanan po dito, hindi siya ikaw. Siya ay may sariling identity. Now, ang tunay po na tanong ay hindi po may karapatan ka ba sa katawan mo? Kundi ang tunay na tanong dito, may karapatan ka bang tapusin ang buhay ng ibang tao? Now, ito pong critical dito. Freedom over your body does not include power over another life. Ang reality po dito, kung may isang inosenteng tao na dependent sa iyo, may karapatan ka bang patayin siya? Kahit dependent siya, may sariling buhay siya. Ito pong malalim na katotohanan dito.
Kaya ang sinasabi po nila na may body, may choice, ay incomplete argument. Dahil hindi po nito kinikilala ang ikalawang buhay na involved. Na ito rin po isa sa mga karaniwang linya ngayon. Abortion is healthcare. Sa unang tingin po parang makatao, parang compassionate, parang concern sa kalusugan. Pero himay-himayin po natin. Ang tanong po dito, ano ba talaga ang healthcare? Ang tunay na healthcare po ay nagpapagaling, nagliligtas ng buhay, nagpo-protect ng katawan. Ang layunin po nito ay preservation of life. Ngayon, ilapat po natin sa abortion. Sa abortion po, anong nangyayari? Tinatapos ang pagbubuntis. Tinatanggal ang bata. Nagre-resulta sa kamatayan ng unborn child. Kung ang isang procedure po ay sinasadyang magtapos sa kamatayan ng isang buhay, matatawag pa ba itong healthcare? Ito pong malalim na logic dito. Kung ang healing ay pag-alis ng sakit, hindi pwedeng tawaging healing ang pag-alis ng taong may buhay. Maliwanag po yan. Now, may mga medical cases po na kailangan iligtas ang buhay ng ina. May mga complications. Pero ibang case po yon. At iba rin po ang case na sinasabing direct intention to end a life. Sa moral theology po, intent matters. Ang tunay po na healthcare ay nagliligtas po ng buhay. Hindi po pumipili kung sino pong dapat mabuhay. Now, ito rin po, may mga nagsasabi din na natural lang yan. Ang sagot po natin dito, hindi po lahat ng natural ay tama. Halimbawa na lamang po, natural po ang galit, natural po ang selos, natural po ang inggit. Pero hindi po ibig sabihin na moral na ito. Ito pong malalim na punto dito. Ang natural ay description lamang, hindi po justification. Kung ang lahat po ng natural ay tama, walang mali po sa mundo. Pero alam po natin na may tama at mali. Now, ang tao po ay may freedom, may reason, may moral responsibility. Hindi po tayo hayop na sumusunod lang sa instinct. Hindi po basihan ng tama ang pagiging natural, kundi ito po ay ayon sa katotohanan at kabutihan. Now, ito pong madalas na argumento dito. Private decision ito between woman and a doctor. Ang tanong po natin dito, kung ikaw lang ang involved, yes, private po yan. Pero dito po may ibang buhay na kasama. Kapag may second life, may independent human being, may inosenteng bata, hindi na po ito purely personal. Kung ang isang desisyon po ay may direktang epekto sa buhay ng ibang tao, hindi na po ito private. Now, ang freedom po ay may limit. Hindi ka po pwedeng gumamit ng freedom mo para kitilin ang buhay ng iba. Kapag may inosenteng buhay po na naapektuhan, ang usapin po ay hindi na privacy, kundi justice. Now, ito po ang core ng lahat ng ito. Hindi po ito political issue, hindi po ito simpleng debate. Ito po ay tanong ng dignity ng tao. Now, ito po importanteng tanong. Kailan nagsisimula ang karapatan ng tao? Now, bigyan natin ng option. Option 1, sa birth. Ang problema po nito, bago ipinanganak, wala siya bang karapatan? Sa option 2 po, sa development. Well, ang problema dito, sino ang magde-decide ng level? Sa option 3, sa conception. Ito lang po ang klaro, ang scientific at consistent. Kung hindi po sa conception nagsisimula ang karapatan, wala kang malinaw na basihan. Ang pananaw po ng simbahan na ito, in CCC 2270, human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception. Pansinin niyo po ito, absolutely from the moment of conception. Wala pong exemption sa dignity. Now, hindi po ito personal opinion lang. Hindi po ito cultural belief lang. Ito ay moral truth. Bakit ganito katindi? Dahil ang buhay po ay regalo ng Diyos. Hindi po pagmamay-ari ng tao. Kaya sa dulo po ng lahat na ito, malinaw pong katotohanan. Ang bata sa sinapupunan ay may buhay, may identity, may dignity. Hindi po siya object, hindi po siya tissue, hindi po siya choice. Siya ay tao. Kung ang mundo po ay nagsasabing choice mo yan, ang katotohanan po ay may buhay na hindi kayang magsalita at kailangan niya ng magtatanggol sa kanya. Hindi po ito simpleng usapin po ng choice. Ito po ay usapin ng buhay na umaasa sa iyong desisyon. Kung ang mundo po ay nagsasabing choice mo yan, ang katotohanan naman po ay may buhay na hindi kayang magsalita at kailangan talaga ng tagapagtangkol. Kaya kung sangayon po kayo sa video na ito, please comment down below. No to abortion. Please like and share, ibahagi po natin ito at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.